Assalamualaikum, magandang gabi. Ito ang pasada alas 7, maghatid sa inyo ng balita at impormasyon sa Bangsamoro Region. Sa layuning mas mapalakas ang matibay na ugnayan ng mga local government units at mga panrehiyong institusyon tungo sa isang tumutugon, may pananagutan at makataong pamamahala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, formal na idinao sa pangunguna ng Ministry of the Interior and Local Government ang Forum on Bangsamoro Local Governance and ceremonial signing of the IRR of the BAA No. 49. Ang detalye sa report ni Carmina Camid. Opisyal nang binuksan ang Forum on Bangsamoro Local Governance at ceremonial signing ng Implementing Rules and Regulations ng Bangsamoro Autonomy Act No. 49 o Bangsamoro Local Governance Code ngayong araw, September 30, 2025 sa Alnor Convention Center, Cotabato City. Nagtipon sa naturang aktibidad ang iba't ibang miyembro ng lokal na pamahalaan mula sa iba't ibang lugar at probinsya sa BARMM. Layunin ng programa na mas mapalakas pa ang otonomiya ng LGU sa rehiyon, masigurong epektibong implementasyon ng BLGC sa pamamagitan ng IRR nito, magsilbing platform para ilahad ang mga mahahalagang probisyon ng code at pasiglahin ang dialogo tungkol sa local governance at revenue generation. Sa kanyang policy address, binigyang diin ni BARM Senior Minister at Devolution Committee Chairman Muhammad Yaqub ang esensyalidad ng batas sa rehiyon ng Bangsamoro, maging ang pangakong suporta ng regional government sa implementasyon nito. The signing of the Implementing Rules and Regulations, IRR, of the Bangsamoro Autonomy Act No. 49 on local governance is not just a ceremonial act. It is a statement of our shared commitment to make governance in the Bangsamoro closer to the people, more accountable, and truly responsive to their needs. The IRR we are launching today translates the principles of autonomy, subsidiarity, and fiscal responsibility into practical mechanisms that our LGUs can work with. This means that local officers will no longer be mere implementers of the programs designed elsewhere. Instead, they will become genuine partners in the governance, shaping policies and programs based on the realities of their communities. The message is clear. The regional government will not abandon our LGUs. Rather, we will work with them side by side as they grow into stronger and more responsive institutions. Bukod pa rito, isang mensahe para sa mga Bangsamoro hinggil sa naturang code rin ang inihayag nito. And to our fellow Bangsamoro, this reform belongs to you. It is about ensuring that your voices matter in decisions that affect your daily lives. As we advance devolution in the Bangsamoro, let us remember that autonomy is not the end goal. The real measure of our success is whether a farmer in Maguindanao and Pisapox in Tawi-Tawi or youth in Marawi feels the presence of the government that listens, responds, and delivers. Together, let us make governance truly local, truly accountable, and truly Bangsamoro. Isa sa mahalagang bahagi ng aktibidad ang presentasyon ng salient features ng BAA No. 49 na personal na ipinaliwanag ni MILG Director General Engineer Khalid Dumagay. Sa open forum na isinagawa, sinagot nito ang katanungan ukol sa mga tuntunin hinggil sa anti-dynasty provision. Yung anti-dynasty is actually
nasa constitution yan, no? Ang nangyari is wala pa actually legislation ng ating Congress to implement yung anti-dynasty provision ng Constitution except sa SK. So tayo ngayon yung nag-implement nito under our 49 or our local government code, no? So yung tanong doon sa ano yung cover nito, for instance, gobernador ka, hindi ibig sabihin na hindi pwede tumakbo ng mayor or barangay chairman yung anak mo o kapatid mo, no? Ang sinasabi sa batas is yung the same level of local government unit, no? Kung halimbawa, tatakbo ka ng gobernador, dapat walang tatakbo na board member na kapatid mo o asawa mo, vice governor or the same na governor, no? So, magkakaroon ito ng clear guideline, magpapalabas din ng ating COMELEC ng clear guideline kung paano natin ito ma-implement, no? Of course, mayroon na ring provision nito under our IRA, no? So, yun yung clear sa atin sa provision na batas na ito na the same level of local government unit yung hindi pwede. Kung sa municipality, kung halimbawa may kapatid ka natatakbo ng gobernador, hindi yun cover ng provision ng anti-dynasty provision. Sa isang panayam naman kay Bangsamoro Local Government Academy Director at Barm Ready Director Muhammad Farzi Abutazil, idinetalya nito ang kahalagahan ng participatory approach sa tagumpay ng BLGC at nagpaabot din ng panawagan sa mga LGU. Makakaasa ang ating mga mamayan na magiging inklusibo ang ating mga preparasyon at saka mga aktibidades kung ilalahad nilang kanilang mga sentimento, no? Hindi ho namin kaya lahat makita ang bawat sulok ng BARM. Nasa sa inyo ho ang power. Nasa sa inyo ang boses para iparating sa mga ministro, sa ating mga ministries, sa ating mga LGUs kung ano ang kakulangan namin, no? Hindi ho masamang mag-criticize ng pamamalakad ng isa kung tingin natin hindi na naayon, no? Kasama rin ho yan sa binalangkas na BAA number 49 ang pagpapalakas ng autonomiya ng ating mga local government units. So iparating ninyo sa inyong mga opisyal ang inyong hinaing at makakaasa kayo na baka matugunan natin. Sa ating mga local chief executives, no, pag-aralan natin mabuti ang batas. Tayo ang may gawa nito. Angkinin natin ito. Ang mga provision na nakapaloob dito ay wala sa RA 7160. Dito lang ho meron sa BARM. Dapat maging proud ho tayo na tayo yung pinaka-first na mag-implement nito. As to yung mga questions on whether is it constitutional or not, it's with the Supreme Court. You are freely open to raise your questions therein. Pero gaya ng nasabi ng ating Chief Minister at ng ating former Chief Minister, we hear and we obey. So yun lang ho ang aming pakiusap. First we hear, and then we obey. Bago tuluyang magtapos at maisagawang ceremonial signing ng IRR, 3 sesyon pa tungkol sa fiscal decentralization at revenue generation ang pinagsamahan ng mga kalahok at muli sumabak sa isang open forum discussion. Ang pagpirma sa IRR ng Bangsamoro Local Governance Code ay hindi lamang seremonyal na aktibidad, bagkus ay isang simbolo ng kolektibong pangako sa tunay na otonomiya, patas na fiscal decentralization at epektibong serbisyo publiko. Sa gabay ng batas at sa tulong ng mga institusyong katulad ng MILG, katuwang ang mga pamahalaang lokal, sinisiguro na ang kapangyarihan ay hindi lamang nananatili sa itaas, bagkus ay bumababa at nararamdaman ng bawat mamamayan sa kanayunan. Ito ay isang mahalagang hakbang tungo sa mas matatag, mas responsable at mas makabuluhang pamahalaang lokal sa rehiyong Bangsamoro. Mula dito sa Alnor Convention Center, Cotabato City, Carmina Camid, BIO News. Inilunsad naman ng Ministry of Health ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang MOH 7 Priority Agendas with Islamic Perspective Modules. Ang detalye sa report ni Farhana Cabalo. Bilang bahagi ng pagpapatuloy ng makabuluhang reforma sa sektor ng kalusugan sa Bangsamoro Autonomous Region, matagumpay na inilunsad ng Ministry of Health ang MOH 7 Priority Areas with Islamic Perspective Modules. Layunin ng nasabing programa na palakasin ang promosyon ng kalusugan sa rehiyon gamit ang mga localized health promotion modules na nakaangkla sa pananaw ng Islam.
Dagdag pa riyan ang pagsasama ng pananaw at aral ng Islam sa mga programa ng kalusugan upang mas maging tanggap para sa Bangsamoro. Magsisilbi din itong gabay sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan na hindi lamang technical, kundi nakaugat din sa kultura at relihiyon ng Bangsamoro. Binigyan diin naman ni MOH Minister Dr. Cadil Sinulinding Jr. ang pinagsamang effort ng iba't ibang sektor at ahensya ng pamahalaan para maging matagumpay ang paglulunsad na ito. Aniya ang tagumpay ng inisyatibang ito ay magsisilbing patunay na sa pagkakaisa at pagtutulungan, masisiguro ang mas malusog, mas disiplinado at mas maayos na pamumuhay sa ating rehiyon. Ayon naman kay Dr. Ahmad Fawad Israel, Director 2 for Technical Services, mahalagang ipakita na ang kalusugan ay hindi hiwalay sa pananampalataya, kundi bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Bangsamoro. Kasunod nito, tinalakay ni Health Education and Promotion Officer Saida Jocolano Ali ang rasyonale ng Islamic Perspective modules na tumutugon sa pangangailangang pangkomunidad. Aniya, ang mga modules ay magsisilbing gabay sa pagpapaigting ng kaalaman at tamang pag-uugali ng bawat mamamayan tungo sa mas maayos at mas malusog na pamumuhay na nakaangkla sa reliyong Islam. Nagpaabot din si Bangsamoro Information Office Executive Director Andrew Alonto ng suporta at matagumpay na paglulunsad ng programa. Aniya, Coming the Bangsamoro Information Office to our Ministry of Health, we assure you of our commitment dahil alam natin na yung pagkakaroon ng health module is just an output. This is just a step towards a larger goal, which is ilang beses nating narinig kanina, we want to have a healthier Bangsamoro. And kami in the Bangsamoro Information Office, we assure our commitment and our support. We are with you, MOH, through every step of the way. sa pamamagitan ng paglulunsad ng MOH 7 Priority Areas with Islamic Perspective modules, patuloy na pinatutunayan ng Ministry of Health BARM ang kanilang pangako na paglingkuran ng Bangsamoro sa paraang tumutugon hindi lamang sa pisikal na kalusugan, kundi pati sa espiritual at kultural na aspeto ng pamumuhay. Para Nakabalo, BIO News. Sa ating panahon ngayon, makakaapekto sa panahon sa iilang bahagi ng bansa ang mga easterlies. Ayon sa Pag-asa, magdadala ito ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa ilang bahagi ng Mindanao. Ipinag-iingat naman ang lahat sa posibleng maidulot na pagbaha at landslide naman para sa mga nakatirang malapit sa bundok. Manatiling nakaantabay sa mga paalala ng Pag-asa at BARMM Ready sa ating panahon ngayon. Sundan ang Facebook pages ng BARMM Ready at BARMM Ready Weather Update. Makikita rin ang mga hotline numbers ng BARMM Ready sa inyong mga screens. At yan ang mga balitang tampok sa pasada alas 7 para lagi pong updated sa mga kaganapan at impormasyon sa BARMM. I-like, i-follow at i-share ang official social media accounts ng Bangsamoro Government na makikita sa inyong mga screens. Mapapanood nyo rin ang episode na ito ng pasada alas 7 sa YouTube page ng Bangsamoro Government. Bisitahin din ang bangsamoro.gov.ph. Ako po si Jana Datuali ng Bangsamoro Information Office, naghatid balita sa ngalan ng serbisyong publiko at moral governance. Maraming salamat po at pagpalain ang Bangsamoro.